Magandang hapon. Merry Christmas, Merry Christmas. Maligayang Pasko, malipayon nga Pasko, mas kasadyaning taknaa, dapit sa kahimaya. Bulahan o bulahan, ang tagbalay nga giawitan. So, Merry Christmas. This Christmas, I want to give you a gift of knowledge about the deepening mystery into the death of alleged death, quote unquote, death of Catarina Maria Catalina or Kathy Cabral. So if that is so, then we are in for a big fight with this. Hanggang ngayon po, ako personally, I don't believe that she died. But what I do insist that I'm believing right now, I'm solidly believing that Maria Catalina Cabral is alive. She faked her death. Kagaya doon sa nangyari nung ginawa ni Mary Ann Maslog na yung kinasuhan ng graft case sa may connection sa supply ng mga libro doon sa DEX, Department of Education, Culture and Sports sa panahon na yon. That was more than 10 years ago. Tapos, nagpalit siya ng pangalan, akala niya okay na. Ngayon, nung may gagawin siya, nag-imprinta siya ng kanyang daliri sa thumb. Nag-match ang thumb niya sa doon sa kay Mary Ann Maslog. Kaya hinuli siya at nasintensya na siya ngayon. That's how important the faking of death means. Dahil sa pag-fake niya ng death, nagpalit siya ng pangalan, lumabas siya ng bansa at matagal sa Amerika. Kung ako sa kanya, hindi na sana siya umuwi sa Pilipinas. Ang problema kasi nung umuwi siya, there would be some occasions, may pagkakataon, na kakailanganin maglagay ka ng fingerprint mo. Fingerprint mo po hindi nagbabago. Fingerprint po natin hindi nagbabago sa thumb mark. Kaya that's the 100% assurance kung identify mo fingerprint. Ang sa kaso naman maliban sa fingerprint, ano pang ibang paraan? Hindi pwedeng litrato kasi madalim nang magpa-botox ka lang, iba ng mukha mo. Magpa-opera ka ng mukha mo, papalit ang mukha mo. So, the only other way na hindi handwriting kasi handwriting over time, nagbabago handwriting ng tao. O di kaya sinasadya, nagbabago. Yung DNA, deoxyribonucleic DNA, deoxyribonucleic acid test. Yan, DNA test. Pag magka-structure, 100%, kung i-compare sa structure ng anak mo, ikaw at ang anak mo magkapareho. O di kaya, sarili mo na meron ka ng dating data ng DNA samples mo, pwede nga i-compare doon sa sample mo sarili. Ito naman, ang ating pag-usapan ay illogical po ang death ni Cabral. To begin with, let us just focus on the illogicality of human nature. Okay, let's begin with my desire for justice. Ang gusto ko po ay babaguhin ang sistema ng katarungan sa Pilipinas na sana kung ako maging presidente, mababago yan. Pero kung hindi ako maging presidente, it will never change. It only takes me as president. Kaya nga, I am thinking deep na tatakbo akong presidente sa 2028 with the sole objective na babaguhin kong sistema ng katarungan sa Pilipinas. At pag mabago na, magre-resign na ako, I will allow the Vice President to take over. Ganun lang po simple ang pangako. So, but then, ito ang pag-usapan natin. Sa ngayon, ang illogical ang kamatayan ng tao. Umaasa na tayo ngayon sa analysis because of the fact na sinasadya. Pag sinasadya mong tinatago yung mga pangyayari, ay may ibig sabihin, bakit mo sinasadya? May rason yan. Okay, bago yung lahat, papatugtog ko muna po ang ginawa kong original song.
Ako pong gumawa nito at that was I wrote this 20 years ago, 10 years ago, 10 years ago. Eh, hindi na sumikat kasi walang background, walang ano, pure music and pure guitar, pure acoustic. Ito po ang ating papakinig ko sa inyo. Kung pwede, mga team replay o mga nanonood sa ngayon, kung pwede po ay i-comment ninyo, how do you rate? Be honest in rating. Do not be afraid in saying na may napupuna kayo na may gusto nyo baguhin sa kanta na ginawa ko. May mga tono na gusto nyo baguhin, may mga lyrics na gusto nyo baguhin, please do so. At saka, yung honest rating ninyo, from 1 to 10, where do I stand sa kagandahan ang kantang ginawa ko? Nasa 6 ba? Nasa 4? Tapos, please suggest ko anong gagawin kong improvement sa kanta bago ko officially i-upload sa Spotify at saka sa Apple Music para ibebenta po, para maghanap buhay naman ako. So maraming salamat at ito na po ang aking musika na aking ginawa. Ang kanyang titulo po ay Himig ng Katarungan. Ito po. Habang nagme-music ako, please do so, comment, tapos magdi-discuss tayo sa illogical death ni Cathy Cabral. Buksan mo ang puso mo, bayan ay may pag-asa pa, susi ay baguhin na, sistema ng justisya, sistema ng daan taon na niloloko inabuso ng mga sakit at nanakaw at mga magkakaping naisilang ang rebellion dahil sa mga akusado. Nagalit ang mga Muslim dahil sa diskriminasyon. O Diyos ko, mamamayan ang buto ng pamahalaan ng ating bansa. Dahil sa pamamayan ay mula ang lahat ng mga kapangyarihan. Hindi kapangyarihan sa pag-gusto. Pero bakit sila nagdudusa? Mga kawalan, abusado, namamatay tao, napaparusa. Kung mamamayan may aking kapangyarihan, bakit hindi pa pamigit maayos ang kapangyarihan? At tayo mga mamamayan
Ayun na, mamamayan. Maraming salamat. Maraming salamat kay Gary Bautista. Shout out sa kanyang daddy na kay Gary Bautista. Merry Christmas sa inyo, Gary, tsaka si Greco. Okay, so ito po ngayon, ang pag-usapan natin ay yung katotohanan na ano ba talaga ang nangyayari sa ating kapaligiran nito sa kamatayan naman kamatayan ni ni Cabral. So ito po ang una kong ipresenta sa inyo ay itong halata na kasinungalingan ni John Vic Remulla na may pangarap na maging presidente. Ang unang tingin natin, ay maraming ginawa na maraming kasinungalingan na nabuo na nasalita na sinabi ni John Vic Remulla. Una, na si Cabral daw bago namatay ay siya na yung may-ari, beneficial owner. Ibig sabihin ng beneficial owner, yung totoong may-ari ng Ion Hotel na dating Holiday Inn diyan sa Ligarda Street sa Baguio City. Kinontra siya, tumanggi yung abogado ng may-ari. Ang 99% ng pag-ari na Richard Tan. Ngayon, para nila mai-justify yung kanyang kwento o marites ay sinabi niya, dinugtong niya ang relasyon ni Richard Tan kay Congressman Eric Yap. At si Congressman Eric Yap, nang tumakbo itong congressman sa Benguet, ay sinampahan ng kasong disqualification na Richard Tan ang kalaban niya. Nanalo si Eric Yap. Next, ang isa pa ay magkaibigan daw sila sa Silver Worms Construction na kay Eric Yap. At ang isa pa, kinonect din nila ito kay David Sanchez, na boyfriend naman ko ni Cabral. Si Engineer David Sanchez at si Cabral ay dating mga presidente ng PICE kung saan ako ay kasapi dati. Philippine Institute of Civil Engineers. Ako ay isa kasapi sa South Cotabato chapter, pero hindi ako nag-renew ng aking lisensya, matagal na. The last renewal of my license was 1995. So, pero nagbabalak po ako na mag-renew sapagkat po kailangan ko na magnegosyo as a contractor or as a solar power installer or installation. Gusto ko makuha si Merjan Destreza. Kontak sa akin, magnegosyo tayo ng construction ng kunting construction lang. Solar power lang tsaka CCTV ang i-construct natin. So, yan po ang relasyon daw nila ni Eric Yap at saka Richard Tan tsaka ni Sanchez. At because of that daw ay ang totoong may-ari daw si Cathy Cabral. At binenta daw ni Cathy Cabral kay Eric Yap nitong 2025. Napaka-irresponsible itong si John Vic Remulla. Kung ano na pinagsasabi. Magandang Merry Christmas and magandang umaga kay Brino sa Marville Homes, Coronadal City. Maayong hapon sa imo kag malipayon nga Paskwa kay Brin sa tanan nga taga Marvel. Balaan ko damo taga Marvel nga tan-aw sa akon kag taga South Cotabato. So Merry Christmas gid sa inyo tanan. Si Brillata Hainos, Merry Christmas diyan sa Mabalacat. Mayap agat panapon sa mga mabalakpat at mayap mayap Paskwa. Good afternoon, sabi naman ni Merjan Destreza, Merry Christmas, Attorney Berteni Catalunya Kausing. Alam mo si Merjan Destreza, ang dami-daming kaso nito ng mamang ito. Matipunong katawan, guwapo, at bagaganda pang mga anak, ay may bahay siya kinuha, natalo siya sa pag-ibig, lumapit sa akin, nanalo ang pag-ibig niya. Ibig sabihin nabawi niya ang bahay niya. Ganun po kagaling na abogado si Attorney Kausing. Noong attorney pa si Kausing. Ngayon hindi na. Okay. Ang pag-usapan natin po ay itong
Itong sa TikTok na bisto ng kasinungalingan ni Mr. Cariñoso Jadvic Remulla. Ito. Nabisto siya na sino nakabisto sa kanya? Si Pinos ni Richard Ruiz, no? May nakabisto sa kanya. Okay. Ang gagawin natin is palakihin natin to. Ang kanan na bahagi ng mukha niya. So ang cause of death, Papagawin natin, ha? Yan. Tingnan natin. Cause of death. so ang cause of death, Blunt force trauma. Blunt force trauma daw. Ibig sabihin, nabugbog ng mga bato ang mukha niya, lahat ng katawan niya. Wasak ang kanan na bahagi ng mukha niya. Wasak daw ang kanang bahagi ng mukha. Ayon sa Cordillera Police Public Information Office, blunt traumatic injury mula sa pagkakahulog ang sanhi ng pagkamatay ni Cabral. Ayon naman sa Tranquil Funeral na kumuha sa bangkay ni Cabral, wala raw damage ang mukha nito bagamat may mga bali sa katawan. Walang dami si Puniraria mismo sabi. Walang dami sabi mo blood, mabasag ang mukha. So ang cause of death, Blunt force trauma. Wasak ang kanan na bahagi ng mukha niya. So ang cause of death, Blunt force trauma. Wasak ang kanan na bahagi ng mukha niya. Ayon sa Cordillera Police Public Information Office, blunt traumatic injury mula sa pagkakahulog ang sanhi ng pagkamatay ni Cabral. Ayon naman sa Tranquil Funeral na kumuha sa bangkay ni Cabral, wala raw damage ang mukha nito bagamat may mga bali sa katawan. So ang cause of death, Blunt force trauma. Wasak ang kanan na bahagi. Napapahiya na tuloy ito si Kan. Kakahiya ka talaga, Nagsisinungaling ka, mahilig ka mag-assume eh. Hindi mo pa nga na-check. Kagaya ng sinabi na nung tinanong siya ng reporter, ano masasabi mo sa sinasabi ni Madriaga, na yung sinungaling na Madriaga, na binisita daw siya ni Sara sa Taguig City Jail. Ang sagot ni Remulla, hindi po, ang totoo niyan ay ang binisita niya si Arnay Tuadles. Wala man lang siyang hawak na ebidensya. Sinasabi niya na yung mga gwardiya nagsabi sa akin. Ay, nako. Merry Christmas, John Arnold is katotal. Gabi ka pala dyan kasi yung lugar magabi, ha. GBM, Merry Christmas po, Senator Bato. Si John Arnold is katotal, no? Attorney, na ko na daw, nagdidiis ka naman, untat na ko palo sa imo. Ay, untat ka lang palo kung gusto mo na magapati sa imo sa mga kasinungalingan ng iba. Ang problema kasi dyan, sa mga nagsasabi na kontra kay Duterte, gusto nilang lahat kahit Marites kontrahin si Duterte. Ako dinipinsan ko si Duterte sa sitwasyon na nilalabag nila ang batas. Batas na bawal ang aresto, inaresto nila. So dinipensahan ko ang karapatan ng Pilipino na hindi pwedeng arestuhin sa sariling bansa. So dyan, at least maghimay-himay ka bago ka umalis, pag-isipan mo muna dyan, Arnold Katotal. No problem, kung gusto umalis, there's no problem with that. Hindi naman ako Duterte but I'm for law. If the law favors Duterte, I don't mind. Didepensahan ko Duterte kung nasa kanilang batas. Okay? Ganun lang kasimple. Andyan si Pastor Rodi Rabi, kung bakit anti-Duterte din to dati, bakit naintindihan niya ako. Ang dami-dami dyan. So anyway, next, ang focus natin po si Cabral. Kita mo, bakit ko pa kakampihan ito mga BBM? Nagsinungaling kay Cabral, pagkatapos itapik natin Duterte. Walang kinalaman si Duterte dito. Okay? It's up to you po. Thank you naman po at naging follower kita. Next, ang pag-usapan natin ay ang isa pang kasinungalingan. Ito po, ipapakita ko sa inyong napakatinding kasinungalingan ito. Ang dami, point number 1 yan, yung kasinungalingan ni Jadvic Remulla. Pumapalakpak diyan yung mga makadilaw at makapink sa mga salita ng mga maka-BBM. Hindi ko alam kung bakit kumakampi kay BBM ngayon yung mga makadilaw at makapink. Ay. So, ito ang pag-usapan natin. Napakatindi ito.
Ito, tingnan nyo yung drawing na yan, caricature na yan. Ano pong ibig sabihin yan? Ang ibig lang pong sabihin yan ay yan daw ang totoong nangyari. Which is, na-verify ko naman, yan din ang totoong nangyari. Dito ang kalsada sa kanan at dito natagpuan sa ilalim sa kabilang pampang ng ilog ang katawan ni Cabral. Ang tanong, paano mangyari yan? Di ba dapat dun sa katabing pampang na katabi ng kalsada, diyan dapat makita yung katawan yung katawan ni Cathy Cabral? Kung nagpatihulog lamang siya. Ngayon, ibig sabihin, ang maaring dahilan kung bakit doon nakita, malakas ang hangin. May hangin ba dito sa gitna ng bangin ng bago mag-ilog? Wala pong hangin makalusot diyan. Kaya dapat straight ang hulog ng tao. Yan ang unang tanong ko kung bakit. It defies physics and defies logic. So, hindi ko maintindihan kung bakit. Next is, hindi ko maintindihan, ang isang dahilan kung bakit niya matagpuan, maaring tumayo muna si Cabral doon sa pinupuan niyang upuan niya katabi ng bangin at tumalon. At kung tumalon siya, siyempre ang talon niya ang hulog niya hindi straight. Mapapunta dito sa kabila. At kung sa kabila siya at may tumalon siya, mas mataas ang force na mag-strike sa kanyang katawan by reason of the higher speed. Ang speed po sa paghulog ay nadetermina ng acceleration ng paghulog at ang distance na covered. Kung tumalon pa siya pataas, umakyat pa ang distance at mas lalong bumilis ang pagbulusok niya. At kung tumalon siya, sa kabilang ilog siya, sa pampang, maaring tumama. Totoo ba yan? Pwede ba mangyari yan? Ang tanong ko po, unang-una, ang aking theory dito po ay hindi po pwede mangyari na ang taong nagpapakamatay ay nagpaplano kung paano pumatay. Bigla na lang pagpasok ng depression niya sa isipan niya, bigla na lang po niya magpakamatay in whatever manner. So, ang ibig sabihin, sabi nila may antidepressant medicine siya na iniinom. So, kung may antidepressant siya na inom, ibig sabihin, over these years, ibig sabihin, over the days, ilang araw na yung kaisipan niyang emotion niya ay deep, very down siya. At kung down ang emotion niya, a man or a woman who is so depressive, hindi po siya nag-iisip kung paano siya magpapakamatay. Ang instinct na pagpakamatay ng isang desperadong tao ay nangyari lamang yan ng biglaan. Halimbawa, nag-isip siya, nagbuni-muni. Anong gagawin ko? Wala nang kwentang buhay ko. I want to die. Sa ganong pag-iisip ng tao, hindi pa siya nag-isip kung paano magpakamatay. At normal na tao na magpakamatay, na may inaalala ng mga kamag-anak, mga mahal sa buhay, gumagawa pa muna ng sulat. Gumawa ba ng sulat si Cabral? Wala ang nakita po na may sulat siyang iniwan. So, bigla lang ba siya napakamatay doon? And of all places, bakit pa siya galing Quezon City? Bakit pa siya papuntang Baguio? Bakit? Na pwede naman siya magpakamatay, may baril siya, barilin sarili niya. Pwede siya magpakamatay, big-big siya. Pwede siya magpakamatay in whatever means in the inside of his house na walang ibang nakakaalam. At bakit doon pa? Brutal pa ang pagpapakamatay. Out of logic, kumbaga. Ewan ko,
yun ang pagkabasa ko. Marami ako nabasa kasi na mga stories about suicide. May mga episodes pa yan na marami na mga depression bago magdedesisyon na magpapakamatay ang tao. Ang pagpakamatay ng tao po, habang nag-isip magpakamatay, hindi siya magpapakamatay. Pero pag mawala na yung pag-isip niya pagkamatay at siya lukong-luko ng sarili niya, bigla na lang in whatever manner. Kung minsan, may train na dadaan, tatawid sa train bigla. Kung minsan, may bigti, yan ang pagbibigti, may pag-iisip pa yan, may pinlano pa yan kung pagbibigti ang pagpapatay. Ang pagbabaril, baking maring ni pinlano din. Pero yung pagtatalon, pwede kang umakyat sa Makati, maraming building, Manila, maraming building, high stories. Pasig, akyat ka doon at tumalon ka. Pwede kang tumalon dyan sa mga ilog. Akyat ka dyan sa mga mataas na ilog. Akyat ka sa talong ka lang bigla. Kahit sa Pasig River lang, pwede na. Hindi ka marunong lumangoy, patay ka talaga. Pero kung marunong ka lumangoy, hindi ka mamatay. Kaya yan sa logic ng pagpapakamatay, illogical death ang tawag ko dyan. Tapos, saan ka ba mapapakita, magpakamatay, mag-check-in pa ng hotel? Ito ipapakita ko yung huling minuto niya. Napa-check-in siya ng hotel bago siya pumunta sa Cannon Road na kung saan daw siya ay natagpuang patay. Yung una kong problema, pinakita ko na sa inyo, natagpuan ang katawan niya sa kabilang pampang ng ilog. So, it defies logic, it defies physics sa natural science. Pag pati hulog, law of gravity, hulog ka lang. Pero kung binigyan mo ng force, ang pagtalon mo, mahulog ka, ang mangyari po siya parabolic ang guhit ng mo. Parabolic ang trace ng takbo ng katawan mo. Mahulog ka sa kabila. Yan, alam ng mga kapwa ko engineer yan. May mga parabola kami na dinedesign sa geometry. Kasi ako, Math 17 ko. Kasama yan sa pinag-aralan namin. Sa Math 17, algebra and trigonometry. So, first, illogical death, yung pinoint out ko na bakit sa kapilang pampang siya natagpuan. Ayon sa drawing hindi pa ako sigurado kung verify ko pa kung talagang sa kabilang pampang. Pangalawa, wala pong nagpapakamatay na pinaplano talaga. Unang-una, magpapakamatay siya, bakit siya mag-check-in sa hotel? Yan ang hindi ko maintindihan. May balak siya pala magpakamatay, mag-check-in pa siya sa hotel. Kung mag-check-in siya sa hotel, alam niya na may CCTV yan. Oo, CCTV. So ano ang meron sa CCTV? Ibig po sabihin, plano na talaga ni Cabral na kunwari magpakamatay. Kaya doon niya ipakita, nag-check-in siya sa motel, may CCTV. Alam niya lahat ng floor sa hotel ay may CCTV sa hallway. So ang one of the last time na nakunan siya ng CCTV ay yung una, umakyat sa floor na yun kung saan, hinatid siya ng driver niya doon sa paglabas sa elevator, pakaliwa. Dalawang elevator ng hotel pakaliwa. Hindi mo na makita sa CCTV yung pagkaliwa. Ibig sabihin, kwarto na kagad yun. So hinatid siya doon, pagkatapos doon, makita mo naman ang driver niya, bumalik. Nakita mo CCTV, bumalik. Ang mga oras na yun po ay mga alas 2 banda, alas 2:47, mga alas 2:30, ganun. Bumalik ang driver. Alas 2 ba o alauna, parang ganun pa lang. Bumalik ang driver sa isang hotel, binuksan ng susi, pumasok sa isang room. Pagpasok niya sa room, may makita mo sa CCTV, si Cabral, pumunta sa room kung saan ang driver niya. Kumatok, nag-antay ng binuksan, pumasok.
2 minuto lamang ang itinagal sa loob ng kwarto ng driver at lumabas sila pareho. At sumakay sila sa kaliwang elevator. Nang una, nung umakyat sila, kanang elevator ang gamit nila. Balik nila, paglabas sa kaliwang elevator, ang sunod na makikita mo siya, nakalabas na yung sasakyan nila, sumasakay na sasakyan, mag-alas 3 na yun. Presumably, papunta sa doon sa Cannon Road. Ang ibig pong sabihin, illogical ang kamatayan ni Cabral. Kung totoong nagpakamatay. Kaya dyan po, yan ang pundasyon ng aking argumento. Number 1 argument ko. Na alam niya na siya ay magpapakamatay na drawing. Kaya doon niya dadalhin ngayon sa Cannon Road. At ang alam ko, sinisigurado ko na mayroong ibang tao dyan na patay na nakatawan na ihulog doon. Hindi yung taong magpapatay siya, hindi. Ang alam ko dyan, sigurado ko, kumuha lang ng isang bangkay dyan, nagbayad. Marami pera eh. Pwedeng dramahin. So, nagbayad. Kumuha ng bangkay sa punerarya. Ang daming bangkay niya unclaimed dyan na kinukuha ng mga estudyante sa College of Medicine. Nang hiram sila ng inupahan nila sa punerarya yung mga bangkay na hindi kinukuha ng mga kamag-anak. Yun. Kaya napansin mo, nung inakyat, nakabalot ng foil, tapos may katabi na crooks na sa tsinelas. Grabe naman to yung magpakamatay, naka-crooks pa. Mura na naman ang crooks, pinakamahal na sa tsinelas. Pero bakit ganun? May crooks sa tsinelas at iniwan pa yung lahat ng cellphone. Iniwan sa sasakyan. Bag iniwan. Di ba normal sa babae, may daladalang bag? Louis Vuitton pa o kung Gucci o kung ano mga klaseng bag, Christian Dior. Ganon ang sistema ni. Ngayon, ganon ang ginawa, bumalik doon. At logical naman at reasonably na makarating siya sa punto na yon nang umalis siya mag-alas 3 galing sa hotel. Kasi maiksi lang yun eh. Mga 10 minutes ride lang yun from Baguio City up to sa Cannon Road spot kung saan sa barangay. Sitio Camp 4, Barangay Camp 4. Part na ng Tuba, Benguet. So doon, umalis ang driver. Saan ka ba makakita? Inutusan mong driver. Malis ka ha. O, balikan mo lang ako dito mga 1 hour later. Ganon ang kwentuhan eh. According to the driver. Umalis din the driver. Pero bago umalis driver, nagpa-selfie pa. Sa background siya, yung kanyang amo. O, bumalik. Tapos, nung bumalik, as instructed, hindi niya inantay kung nagtawag ng kanyang Paano siya tatawag? Iniwan yung cellphone doon sa loob ng kotse. So, nung bumalik nga ng gwardiya, ang drama ng gwardiya, hindi niya na nakita. At balik na naman siya sa hotel, tinignan niya sa hotel, nakikita naman sa CCTV ng hotel na nagtatanong ang driver. Siyempre, maaaring hindi alam ng driver. Ang nakakalam lang si Cathy Cabral kung anong plano niya. Di innocent din ang driver. Tanong sa asan ang amo ko. Bumalik ba rito? Wala. So humingi na siya ng tulong ngayon sa Police Station 8 ng Baguio City Police. Doon sa may Cannon Road. So tinulungan siya ng Baguio City Police at nakipag-coordinate sa Tuba Benguet Police. At sila ang dalawang grupo ng police ang naghanap at bumaba doon sa may mga rescuer na bumaba doon sa Boyd River. At doon nakita ng katawan. At kung nakita ninyong katawan, ladies and gentlemen, hindi wasak. Kontra sa sinabi ni Boying Remulla, ni John Beck Remulla, na wasak. Hindi wasak po. O ipapakita ko sa inyo bakit hindi wasak. Ito ang katibayan. Naka-blurred lang ito ha. Hindi pwede kasi ipakita na buong buo. Ayan.
Yan ang kita mo, walang ang paa. Mahalata mo naman ang paa, hindi pa putol. Katawan, yan. Tapos yung ulo, hindi naman basag. Hindi na putol ang ulo. So, yan ang aking katibayan. Kuha po yan ng mga nag-rescue. Parang nagpa-selfie. Ganun po yun ang nangyari. In other words, I'm very certain na hindi talaga nangyari na namatay. At ang suspetsa ko pa, yung bakit naka-foil, walang tao doon. Kunwari lang tao yun. Binayaran. Ano pa kung binayaran mo bigyan mo ng 10 million ang punerarya. Bigyan mo ng 10 million ang hipi ng pulis. 10 million ang isa pang hipi ng pulis. 10 million ang mga kung iba pa mga doktor na pagdadalhan ng bangkay kuno. Wala. Kahit gagastos pa ng 200 million, may lusot niya. Walang sinabi ang 200 million na mawawala kaysa billion-billion na maitatago pag hindi siya makakasuhan at hindi rin maituturo kasi siya lamang ang testigo ng kung sino talaga ang mga tao ang tumawag sa kanya magpapagawa ng mga proyekto sa National Expenditures Program. Para maintindihan yung ibig ko sabihin. Mahalaga ba yung pagpapagawa ng ang budget ng mga congressmen? Ang mga kliyente niya, congressman, pwedeng mayor, pwedeng gobernador, senador, iba pa mga tao sa opisina, maghihingi ng proyekto sa DPWH. Ladies and gentlemen, sa tinagal-tagal na natin sa mundo, ako 61 years old na ako ngayon. Ang pinakapangunahing rason bakit maraming gustong tumakbo ng pagka-congressman ay yung proyekto sa DPWH. Maraming hindi natatanggal at hindi natatalo. At yung mga taong hindi natatalo sa kanilang pwesto, kahit pa ulit-ulit pang eleksyon, papalit naman ang misis. Kapag hindi ka natalo po, yan po ang aking number one proof na ikaw ay corrupt. Kasi kung hindi ka corrupt, malamang matatalo ka po. Sigurado matatalo ka kung hindi ka corrupt. Kaya hanga ako sa mga natalo. Yung mga natalo, mas less corrupt pa niyan pero mas hindi corrupt. Ang pinaka-corrupt na mga politiko ay yung nananalo lagi sa eleksyon. Ganun lang ho kasimple. Bihirang-bihira ka lang makakita ng mga hindi corrupt na nananalo sa eleksyon kagaya kay Vico Soto. Bihirang-bihira lang yan. Naniwala din ako kay Magalong na nananalo siya, hindi corrupt. Yun lamang ang dalawa. Hindi na ako naniwala kay Joy Belmonte. Pero itong dalawa lang ang pinaniwalaan ko na walang kapital. Si Pacquiao ka, marami-raming pera, namimigay pa ng pera para manalo lang eh. Talo pa sa pagkasenador. Ibig sabihin, hindi po siya nagbuhos ng pera. Kasi sariling pera naman niya kasi ginagastos niya. Kaya nananalo ang kapatid niya na gobernador ng Sarangani, gumagamit sila ng pera. Pero ang hindi ko alam kung ang pera na ginagamit kayo ni Ruel Pacquiao, na kanyang kapatid, na nanalo pagka-gobernador, ay pera ba ng kuya niya o pera ng gobyerno? Kaya ang aking isang theory na may pamahagi ko pang Merry Christmas ko sa mga tao na nakikinig sa akin ay, tandaan ninyo, ang tao na laging nananalo ay kawatan. Ganon lamang po. So, very clear na bang puntos ko na hindi totoong nagpakamatay? Pangatlong puntos ko, kung totoong nagpapakamatay, dapat bubuksan ng kamag-anak sa publiko ang burol ni Cabral. Diyan lang yan, malapit lang yan, doon sa Manila. Sakop pa ng Manila. O Quezon City. Nandyan sa Araneta Avenue.
Nandyan sa Arlington. Katabi ng 7-Eleven. Katabi ng Mesa. Malapit yan sa SM Santa Mesa. Yan po, pasyalan. Pagpasyal kayo sa Arlington, diyan siya kuno nakaburol. At walang isa binabawalan po kung kamag-anak lang daw ang pwedeng pumasok. Ibig sabihin, tinatago yung katotohanan na hindi siya nagpakamatay. Maaring gawin ba yun? Yes, maaring gawin. Paano? Ginawa na ng isang babae yan, Pilipinas, si Mary Ann Maslog, na may kaso sa textbook scandal, pag nanakaw sa textbook noong sa Department of Education, Culture and Sports. At nagpalit siya ng pangalan, nagpalit ng mukha, nagparitoke, pero nahuli pa rin dahil ang fingerprint niya ay kapareho ng fingerprint ni Mary Ann Maslog. Ayun, nasintensya na. Pero mo, nagtestigo pa sa Senado para lamang tirahin si Sara Duterte. Ano nangyari? Hindi siya nasintensyan. Yung pala may kaso pala siyang graft and corruption sa Sandigan Bayan. So, yan pang kasunod. Ano pa bang iba na mga red flag? Bakit? Ang unang kong tanong, 18 na hulog, 19 pa lang. May mga utos, alam na ni John Vic Remulla. Kung ano-ano ng utos sa pulis ginagawa. Ganon din si Boying Remulla, alam niya. Nag-utos-utos pa mga cellphone, huwag pakawalan. Ang problema, andon sa pamilya ang cellphone, hindi man lang ninyo nakuha. Yan ang indikasyon na napakabilis ninyang nalaman ng mga Remulla, dagdag na dahilan kung bakit hindi ako naniniwala na totoong patayan yun. Next, ang katotohanan na hindi nyo pinakuha ang cellphone, mga laptop, ay dagdag din na tiwala ko na hindi patay si Cabral. Bakit? Unang-una lang po ay ayaw ninyo malaman na titistigo si Cabral sa husgado kung ikukulong na siya na kung sino ang mastermind. Nandun sa cellphone ang mga ebidensya para suportahan ang claim na siya ay sila ni Bongbong tumawag sa kanya, sila ni Romualdez tumawag sa kanya, si Saldico tumawag sa kanya, nandun sa cellphone niya. So ayaw ni Remulla yun mangyari. Bakit? Kasi kung pag binuksan, makikita yung cellphone numbers ni Bongbong Marcos na nag-text, cellphone number ni Romualdez na nag-text, cellphone number ni Bunuan na nag-text, cellphone number na kung sino-sino mga congressmen. Sino mga senador nag-text doon. Makikita rin doon ang cellphone number ni Jinggoy, cellphone number ni Joel Villanueva, cellphone number ni Chis Escudero, cellphone number ni Grace Po. Lahat sila, mga bilyar, makikita doon. Kaya kunwari na lang ang utos ni Remulla na hagilapin ng cellphone. Lahat po ang panghuli kong nakikita na bakit fake yan ay ang katotohanan na kung mahuli si Cabral at makasuhan. At kung makasuhan at makukulong at patawag na siya sa korte, ladies and gentlemen, matalino yung babaeng yan. Hindi siya papayag na siya lang ang makukulong. Babanggitin niya kung sino mga kasama. Damay-damay na yan sa kulungan. Kaya nga, tama po kayo, stage death lang yan. At pagka drawing na patay na siya, kasama dyan ang mga Remulla. Kasi iyan lamang ang tanging paraan na hindi mabibisto si BBM, hindi mabibisto si Romualdez.
Kung patay na siya, palabasin na patay na siya, hindi na siya mapapatawag ngayon na titistigo. Ngayon, may style din sila. Kunwari, huhulihin si Saldico. Ayaw nila mangyari yan. Magpakamatay pa ako kung magpapahuli kung gusto nila pahuli si Saldico. Sigurado po ako na hindi ayaw nila mahuli si Saldico. Lahat naman ng drama nila, kunwari, palabasan, warrant of arrest, lahat na. Papalabas sa mga red notice sa Interpol. Alam naman nila ang Interpol hindi ginagalang sa ibang bansa. Sa Pilipinas lang yung ginagalang pag si Duterte ang hulihin. At si Bato. So, very clear ba sa inyo? Very clear sa akin po na hindi siya patay. Hanggang ngayon, ayaw nila ipapakita. Ang mga report na mga autopsy, madali lang bayaran yan para gumawa ng report. Yung mga doktor dyan na nag-report na autopsy, patay. Ngayon, may isa pang DNA test. Hoy, ang DNA test mo, umaabot 1 linggo mahigit bago nyo makuha ang resulta. Ang sayo, 1 day lang, mayroon ng resulta ng DNA test. Nasasabihin mo, si Cabral yon. Anong klase ito si sinungaling number 1? Notorious liar talaga to si Kwan. Si John Vic Remulla. So, yun lang po ang aking masasabi. Ito, isa pa may papakita ko sa inyo. Ibalik ko kayo doon sa mga litratong nakuha. Yung pag-retrieval operation kay O di kaya dito muna tayo sa yung hindi ako maniwala, 2 minutes, meron bang nagpapakamatay na 2 minutes lang pinasok ng driver niya, kinuha niya at lumabas sila, ipakita ko yung cellphone, yung CCTV na yun. Biglaan, 2 minutes lang siya doon sa loob ng driver, na kwarto ng driver, labas sila, alis sila. Meron man ba nagpapakamatay, ganon? Didiretso sila sa lugar kung saan siya matatagpo ng patay. O tingnan ninyo. Ang oras, timeline, 14:47:03. Tingnan nyo yan. Ibig sabihin, alas 2:47 and 3. Yan, tingnan ninyo. December 18, 2025. Thursday. Tingnan natin. Sabay-sabay natin analisahin. Yan. Sabay natin analisahin. 14:47:20. Yan, makita si Cabral. 47:28. Lumabas siya sa scene. Kumakatok siya sa kwarto ng driver niya. Pagkatok. Tapos, katok naman uli, 47:43. Katok ulit, 47:50. Pangatlong katok, binuksan siya. 47:54, 57:56, 47:58, pumasok siya. Mag-48 na. 48 minutes. 48 minutes, sarado, 0-0. Pumasok sa kwarto ng driver niya. Tingnan natin, lalabas siya dyan. So, 12 seconds, 13 seconds, 14 seconds, 15 seconds, 16 seconds, 17 seconds, 18 seconds, 19 seconds, 20 seconds, 21 seconds, 22 seconds. Ayan, 48, 28, 29, 30 seconds na sa loob ng kwarto, 32 seconds, 33 seconds, 44, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 49. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bali 1 minute na yan, 1 minute and 16, 1 minute 17, 1 minute 18, 1 minute 19, 1 minute 20, 1 minute 21, 1 minute 22, 1 minute 23.
1 minute 24, 1 minute 25, 1 minute 26. Oh, yan, lumabas sila. 1 minute and 26 seconds. Oh, dito sa kaliwang elevator sila pumasok. Yan. Oh, alas 2:49. Ayun na sila. Maya-maya, makikita mo dyan, sa ilalim na sila, sumakay na sila ng sasakyan niya papuntang Cannon Road. So, yan po, nakikita dyan. Ladies and gentlemen, meron bang mapakamatay? Ganun. Susunduin niya yung driver niya. Pupunta sila sa kanya lugar ng kung saan niya mapapakamatay. Ibig sabihin planado. May plano si Cabral na hindi alam ng driver niya. Tapos, ano pang ating may papakita? Tiningnan ang kanyang kwarto, doon naman dala nila. May nakuha daw na gamot. Tingnan natin itong sandali yung sa to. Ito. Naipapakita din lang ako sa inyo. Iba pa ang mga kwan. Hindi, pakita ko ba na yung gilid ng bangin. Ito. Babalik ko tayo dun sa may tanong ko bakit. Kung tumalon siya, bakit doon sa kabilang pampang ng ilog na tagpuan? Ito po. Dito mga pulis, kita niyo mga pulis, dito daw siya natagpuan eh. Pero gusto ko pa i-check ito. Pero sa ngayon, ang nakita ko, Sitio Maranmal, Barangay Campor. Ito palang tamang address. O yan, titingnan nyo yung lugar na yan. Dito sa gilid, sa kabilang gilid, pero bakit dyan niya natagpuan? So, ibig sabihin, hindi ko man nakikita sa ngayon pang mga malalim na investigasyon ko. Babalikan ko later on kung may makita ako mga
another indication. Pero at this time, ay ito naman, alas 12:44 ay natagpuan siya ng ibang sa dashcam ng isang tao na napupunta ng Baguio. Ito naman, mayroong isang biyahero na nag-post sa TikTok ng kanyang nakita sa kanyang dashcam na pumunta din siya ng Baguio. Ito naman ang kanyang istorya. Galing siya sa Baguio. Papunta siya ng Baguio, itong kuha ng kanyang kita. December 18, Canon Road. Alas 12:38 ng hapon. Yan, ang kanyang kuha. Pakinggan, tingnan nyo, maigi. Yan. Yan. Yan ang sasakyan, no? Yan. Yan ang sasakyan ni Cabral. Anong oras? Alas 12:45. Nakita ng umakyat ng Bagyo na nababakasyon ng December 18. Pero nakita dyan na wala si Cabral sa labas. Balikan mo konti. Oh, wala. Walang tao sa labas. Yan. Yan. Tingnan naman natin ang ibang ano. Ito naman. Mas maganda itong kwento. Pakinggan natin ang kwento ni Robin Sweet Showbiz. Ito. Sandali lang. Ito po, pakinggan natin ito. Ito ang kuha mula sa isa pang dashcam na tila magtuturo na tila posibleng may tumulak kay Undersecretary Cabral. Ayon sa post ng Kwento ng Bayan, isa pang kuha sa dashcam ang nakahagip kay Cabral na nakaupo nga doon sa sinasabi ng driver. Nakuhanan ito ng nakatalikod naman. At kung pag-uusapan naman ang DNA analysis ni Yusek Cabral, isang kilalang doktor ang tila kumu-question dito dahil bakit meron na agad resulta. Dapat daw dito ay bibilang pa ng ilang weeks bago makuha ang resulta. Pero less than 48 hours ay meron na, ayon kay Dr. Edsel Salvana. Anyone know where they sent Yusek Cabral's DNA for analysis? If what was reported is accurate, they got the results back in less than 48 hours. Not insinuating anything, but if they really were able to sequence that fast, can we send our samples to whoever did the analysis so we can make our research projects go faster? Usually takes 2 weeks for our stuff to come back, and that's with short reads for viruses. PCR, RFLP, STR, SNP can theoretically be done in that time frame, but it would have to be a high volume lab
with extensive experience and they would need ang pumanaw ay binalutan Kumbaga, yan ang sinasabi ni Dr. Jan, hindi po pwede makukuha ang resulta ng DNA in 12 hours. Weeks. Ito naman, nagki-question naman si Dr. Raquel Fortun na bakit for the first time niya nakita na ang katawan ng tao ay sa body sa foil nakalagay. Hindi daw yan nakalagay. Ibig sabihin, dati ng patay niya, nilagay lang sa foil. First time daw niyang makakita na ang isang pumanaw ay binalutan ng foil. Bakit hindi man lang daw body bag to prevent contamination? Pero hindi naman daw nag-gloves yung mga nag-recover. Saan kaya galing? Sa punerarya? Ayon sa post Yan ng police. Nga, ginabas ko lang yan para may papakita na marami talagang kababalaghan, mga red flag nangyayari. Hanggang ngayon, hindi pa ako niwala na patay talaga si Cabral. Talagang dinisenyo yan para hindi mahuli ang mga kriminal sa flood control project. At saka, siyempre pati siya, hindi rin siya makukulong. Yan ang habol niyan. Magpalit na ng passport yan, lalabas ng ibang bansa. Ay, ganun lang. Merry Christmas po sa inyo lahat. Kani-kanyang isip na